Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig, pagtitiwala, at pagpapatawad? Sabi nila, may mga bahagi ng nakaraan na dapat na lang ibaon sa limot. Pero paano kung ang kahapon na pilit mong tinatalikuran ay biglang kumatok sa iyong pintuan? Dala ang tatlong buhay na patunay ng isang pag-ibig na akala mo'y matagal nang pumanaw? Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang unang kabanata ng kwentong magpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay palaging hahanap ng paraan para makabalik. Nakatayo si Silvan de la Vega sa altar ng Marangyang Villa Paraiso. Ang bawat sulok ng hardin ay napapalamutian ng libo-libong puting rosas, ang paborito ni Amra. Ang hangin mula sa dagat ay banayad na humahaplos sa kanyang pisngi, ngunit hindi nito magawang palamigin ang kaba at kaguluhan sa loob ng kanyang dibdib. Sa harap niya ay ang babaeng malapit ng maging asawa niya, si Amara Imperial, na nakangiti ng matamis. Isang perpektong ngiti para sa isang perpektong araw, sa isang perpektong kasal. Ngunit para kay Silvan, ang lahat ay isang magandang kasinungalingan. In this moment, I give you my life. Mahinang bulong ni Amara, sapat lang para marinig niya. Pinilit ni Silvan na ngumiti, isang ngangiting sanay na siyang ipakita sa lahat. Ngunit ang mga mata niya, kung titingnan lang ng maigi, ay blanko. 5 taon. 5 taon na siyang nabubuhay sa anino ng isang alaala. At ngayon, sinusubukan niyang tuluyang ibaon ang aninong iyon sa pamamagitan ng kasal na ito, nang akmang magsasalita na ang pari para sa kanilang panata. Isang komosyon ang nagsimula sa bandang likuran ng pasilyo. May mga nagbubulungan, mga ulo na naglilingunan. Ang romantikong musika ay biglang natigil. Anong nangyayari? Inis na tanong ni Amara. Bago pa man makasagot si Silvan, ang malaking pinto ng hardin ay bumukas. At mula roon ay pumasok ang 3 maliliit na bata. 2 babae at 1 lalaki, magkakamukha, na sa tingin niya ay nasa 4 o 5 taong gulang lamang. Nakasuot sila ng simpleng damit, malayong-malayo sa karangyaan ng mga bisita. Ang lahat ay natahimik. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang batang lalaki na may seryosong mukha, ang buong tapang na humakbang pauna. Ang isang batang babae na may mahabang buhok ay mahigpit na nakakapit sa damit nito, halatang takot. Ngunit ang ikatlong bata, isang batang babae na may 2 tirintas, ay tumayo roon, nakatingin ng diretso, hindi sa kung saan, kundi sa kanya. Kay Silvan. Sino ang mga batang yan? Mariing bulong ni Amara, ang pagkakahawak sa braso ni Silvan ay humigpit. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang nanay nitong si Divina Imperial na nakatayo mula sa kinauupuan nito sa unang hilera. Ang mukha ay nag-aapoy sa galit. Ngunit hindi sila pinansin ni Silvan. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa batang babae na may mga tirintas. May kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan nang magtama ang kanilang mga mata. Ang mga matang iyon, kilalang kilala niya ang mga matang iyon, mga matang minsan na niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Ang batang lalaki ay huminto sa gitna ng pasilyo, kasama ang kanyang mga kapatid. Itinaas nito ang kanyang maliit na baba at buong tapang na sumigaw. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ikaw po ba si Silvan de la Vega? Hindi makapagsalita si Silvan. Tumango lang siya. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Sabi po kasi sa amin, patuloy ng bata. Kayo daw po ang papa namin. Isang malakas na gasgas ang narinig mula sa mga bisita. Si Amara ay napasinghap. Ang kanyang mukha ay namutla. This is ridiculous. Palabasin ang mga batang yan.
Ngunit hindi gumalaw si Sylvan. Dahan-dahanan siyang bumaba sa altar, binitawan ng kamay ni Amaran na tila napapaso. Naglakad siya palapit sa mga bata. Ang bawat hakbang ay tila 1,000 milya ang layo. Ang isip niya ay naglalakbay pabalik sa nakaraan, sa isang mukha, isang pangalan na matagal na niyang ibinaon. Hiraya. Huminto siya sa harap ng 3 bata. Ang batang lalaki ay matapang siyang sinalubong ng tingin. Pero ang mga mata ni Sylvan ay muling napako sa batang babae na may mga tirintas. Ang hugis ng kanyang mukha, ang maliliit na nunal sa ilalim ng kanyang mata, ang paraan ng pagkurba ng kanyang mga labi kahit hindi siya nakangiti, para siyang nakatingin sa isang multo. Isang maliit na bersyon ni Hiraya Montes. "Anong pangalan mo?" tanong ni Sylvan. Ang boses ay nanginginig. Ang batang babae ay tinitigan siya. Ang mga mata ay puno ng pag-usisa at kaunting takot. "Ako po si Tala." Tala. Bituin. Iyon ang palaging tawag niya kay Hiraya. Ang kanyang bituin. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Sylvan sa paligid ng kanyang puso. Wala ng kasal, wala ng amara, wala ng kasinungalingan. Ang tanging nakikita niya ay ang 3 bata sa kanyang harapan at ang katotohanang sinampal sa kanya ng buong lakas. Tumayo siyang muli at hinarap ang mga naguguluhang bisita. Hinarap niya si Amara, na ngayon ay umiiyak na sa galit at kahihiyan. "Itigil ang kasal," deklara niya. Ang boses ay matatag at pinal. "Sylvan, anong ginagawa mo?" sigaw ni Divina. Ngunit hindi na siya nakinig. Muli siyang yumuko. Sa pagkakataong ito ay sa harap ni Tala na nagsisimula ng umiyak. Dahan-dahan niyang binuhat ang bata. Ang pakiramdam ng maliliit na braso nito sa kanyang leeg ay nagpadala ng kakaibang init sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng pagiging buo. "Nasaan ang mami ninyo?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pakiusap. Bago pa man makasagot ang sino man sa mga bata, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na malamig, pamilyar, ngunit puno ng pait na hindi niya kailanman narinig dati. "Naghahanap ka ba sa akin, Sylvan?" Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa may pintuan ng hardin. At doon, nakatayo si Hiraya Montes. Hindi ang simpleng Hiraya na kanyang nakilala at minahal, kundi isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng itim na damit. Ang buhok ay nakaayos ng perpekto. Ang mga mata ay kasing talim ng diamante. Buhay na buhay siya. At sa mga mata niya, nakita ni Sylvan hindi ang pag-ibig na minsan nilang pinagsaluhan-dahan, kundi ang simula ng isang bagyo. Nakatayo sa labas ng tarangkahan ng Villa Paraiso, naririnig ni Hiraya Montes ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Hindi ito ang plano. Ang plano niya ay isang tahimik na pagbabalik, isang dahan-dahang paggalaw sa mundo ng negosyo hanggang sa handa na siyang harapin ang mga imperial. Hindi ganito. Hindi sa isang sirang kasalan, sa harap ng daan-daang tao, na ang mga anak niya ang nasa sentro ng entablado. Isang maikling alaala ang sumagi sa kanyang isip, ang sandali kanina nang matuklasan niyang wala ang mga anak sa kanilang silid. Ang tanging naroon ay isang sulat kamay na papel mula kay Luan. "Pupuntahan po namin si Papa. Oras na para malaman niya." Ang takot na naramdaman niya sa mga sandaling iyon ay halos magpaguho sa kanya. Ang galit niya ngayon ay hindi lang para kay Sylvan o sa mga imperial, kundi para sa sitwasyong napasukan ng kanyang mga anak dahil sa mga kasalanan ng nakaraan. Humugot siya ng malalim na hininga. Itinulak ang lahat ng takot at pag-aalinlangan sa pinakasulok ng kanyang puso. 5 taon siyang nagtago. 5 taon siyang nagpalakas. Ang Hiraya na tumayo roon ngayon ay hindi na ang parehong babaeng umiiyak na itinaboy palayo. Siya na ngayon si Miss Tala, ang reyna ng Estrella Jewels, at pupuntahan niya ang kanyang mga anak.
Nagsimula siyang maglakad sa pasilyo ng mga puting rosas. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat tingin ng mga bisita ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa unahan. Nakita niya ang kanyang tatlong anghel, nakatayo sa harap ng altar. At nakita niya si Silvan de la Vega. Karga-karga ang kanyang tala. Isang parte ng puso niya ang kumirot. Iyon sana ang pangarap niya noon, isang buong pamilya. Ngayon, isa na lang itong masakit na bangungot. "Mommy!" Sigaw ni amihan nang makita siya. Tumakbo ito at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. Sumunod si Luan, ang matapang niyang panganay na ngayon ay may bahid na ng takot sa muka. "Okay lang mga anak, nandito na si Mommy." Bulong ni Hiraya. Hinaplos ang kanilang mga buhok, ang kanyang lakas, ang kanyang lahat. Nang tumayo siya, ang galit na si Amara ang una niyang hinarap. "How dare you?" Sigaw nito, ang muka ay basang-basa, sa luha at galit. Itinaas nito ang kamay para sampalin siya, isang kilos na puno ng desperasyon. Ngunit hindi na siya ang dating Hiraya. Mabilis at madali niyang nahuli ang pulso ni Amara sa ere. Ang pagkakahawak niya ay kalmado ngunit matatag. "Huwag mo akong hawakan," sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Binitiwan niya ito nang may puwersa, dahilan para mapaatras si Amara. "Walang hiya ka. Bumalik ka para sirain ang lahat. Para sa pera." Ito naman ang boses ni Divina Imperial na lumapit na parang isang ahas na handang manuklaw. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. "Sabagay, ano pa bang aasahan sa isang tulad mo? Isang hamak na gold digger." Sa halip na magalit, isang maliit at mapang-asar na nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Ang reaksyong ito ang lalong ikinainis ni Divina. Tumingin si Hiraya sa paligid, sa mga matang mapanghusga, bago muling ibinalik ang tingin kay Divina. "Pera?" Mahinahon niyang tanong na may kasamang tawa. "Ginang Divina, sa tingin ko ay nalilito ka. Bakit ko naman hahabulin ang kaban ng iba kung mas malaki pa ang laman ng sarili kong kaban?" Isang bulungan ang kumalat sa mga bisita. Si Silvan, na nanatiling tahimik habang karga si Tala, ay napatingin sa kanya. Ang muka ay puno ng pagtataka. "Anong pinagsasasabi mo?" Nanggigigil na tanong ni Divina. Diretsong tumingin si Hiraya kay Silvan at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita nito ang sakit sa likod ng kanyang galit. "Hindi mo pa ba nasasabi sa kanila, Silvan, kung sino ang business partner na matagal mo nang gustong makilala? Ang nagmamay-ari ng kumpanyang sumisikat ngayon sa industriya ng alahas?" Dahan-dahang ibinaba ni Silvan si Tala. Ang isip niya ay tila nag-uugnay ng mga piraso ng palaisipan. Ang pangalan ni Tala, ang misteryosong Miss Tala sa mundo ng negosyo. Ang pangalan ng kumpanya, Estrella Jewels. Bulong ni Silvan, tila hindi makapaniwala. Tumango si Hiraya. "Ako si Miss Tala," deklara niya. Ang boses ay malinaw at matatag. Sapat na para marinig ng lahat. "Ang babaeng tinatawag ninyong gold digger ay ang may-ari ng Estrella Jewels." Ang revelasyon ay parang isang bombang sumabog sa hardin. Ang mga bulungan ay naging hiyawan ng pagkabigla. Ang mukha ni Divina at Amara ay hindi maipinta. At si Silvan, nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng 1,000 tanong at pagsisisi. Sinamantala ni Hiraya ang kanilang pagkabigla. Hinawakan niya ang kamay ni Luan at amihan. "Tala anak, halika na. Uuwi na tayo." Lumapit si Tala sa kanya, ngunit bago pa man, lumingon ito kay Silvan. "Bye-bye, Papa." Ang salitang yon ay parang punyal na bumaon sa puso ni Silvan. Sinubukan niyang magsalita. "Hira, mag-usap tayo. Please." Ngunit umiling lang si Hiraya. Ang titig niya ay tila isang pader na yelo. "Wala na tayong dapat pag-usapan pa.
Nagsimula na siyang maglakad paalis. Hawak ang kamay ng kanyang tatlong kayamanan. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na nakatingin pa rin si Sylvan. Nang malapit na sila sa pintuan, huminto siya saglit, ngunit hindi humarap. 5 taon, Sylvan, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat ng 5 taong pagtitiis. 5 taon mo kaming pinabayaan. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita guguluhin pa. At sa huling mga salitang iyon, tuluyan na niyang tinalikuran ang magulong seremonya, ang mga taong sumira sa kanyang buhay, at ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Iniwan niya silang lahat sa gitna ng mga sirang pangako, at puting rosas na ngayon ay tila mga saksi sa isang libing, ang libing ng kanilang nakaraan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De La Vega ay nakabibingi. Kanina lang, ang lugar na ito ay puno ng mga bulaklak at paghahanda para sa isang celebration. Ngayon, ang bawat sulok ay tila sumisigaw sa kawalan. Iwinaksi ni Sylvan ang kanyang coat sa isang silya at sinuklay ng mga daliri ang magulo niyang buhok. Ang amoy ng mga puting rosas mula sa Villa Paraiso ay tila kumapit sa kanyang damit. Isang kabalintunaan na paalala ng kasal na hindi nangyari at ng nakaraang pilit niyang tinatakasan. Naglakad siya patungo sa kanyang personal na library. Hindi niya binuksan ang ilaw. Hinayaan niyang ang liwanag lang ng buwan mula sa malaking bintana ang magsilbing tanglaw. May isang partikular na kahon siyang hinahanap. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, nakatago sa ilalim ng iba pang mga papeles na wala namang halaga. 5 taon na niya itong hindi binubuksan. Nanginginig ang mga kamay niya nang alisin niya ang takip. Sa loob, naroon ang iilang alaala ng buhay niya, kasama si Hiraya. Isang tuyong bulaklak ng sampagwita, isang panyong may burda ng kanyang pangalan, at isang kupas na litrato. Kinuha niya ang litrato. Kuha yon sa isang simpleng beach, malayo sa karangyaan ng kanyang mundo. Magkayakap sila, basang-basa sa tubig dagat. Ang mga ngiti nila ay abot langit. Ganoon sila noon. Masaya. Simple. Totoo. Isang sirang pangako. Ipinangako niya sa babaeng iyon na poprotektahan niya ito mula sa lahat. Ipinangako niyang hindi niya ito bibitawan. Ngunit sa isang iglap, sa isang sulat, sa ilang pekeng larawan, ay nagawa niyang bitawan ang lahat. 5 taon mo kaming pinabayaan. Ang mga salita ni Hiraya ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Isang parusang paulit-ulit siyang sinasaktan. Pinabayaan niya hindi lang ito, kundi ang 3 anak na hindi man lang niya alam na nabubuhay. Biglang nagring ang kanyang telepono. Pangalan ni Divina Imperial ang lumabas sa screen. Ang pagsisisi sa kanyang dibdib ay biglang nahaluan ng nag-aalab na galit. Sinagot niya ito. Sylvan, ano itong nababalitaan ko sa media? You canceled everything? Pinagmumukha mong katawa-tawa ang anak ko. Bungad ni Divina. Ang boses ay matinis sa galit. Katawa-tawa? Malamig na sagot ni Sylvan. Mas gugustuhin kong magmukhang katawa-tawa kaysa magpakasal sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Anong ibig mong sabihin? Kasalanan ng babaeng yun ang lahat. Bumalik siya para guluhin tayo. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Mariing sabi ni Sylvan, ang bawat salita ay may diin. Tapos na tayo, Divina. Tapos na ang lahat ng koneksyon natin sa mga Imperial. At binabalaan kita, sa oras na may mangyaring masama kay Hiraya o sa mga anak ko, sisiguraduhin kong hindi mo lang ang negosyo ninyo ang babagsak, kundi ang buong pagkatao mo. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Divina. Pagkatapos, mabilis niyang tinawagan ang kanyang abogado. Renato, sabi niya, I want you to investigate everything about Hiraya Montes for the past 5 years. Everything. Walang ititira. At gusto kong malaman ngayon din.
Hindi nagtagal, tumawag pabalik si Renato. Ang mga unang impormasyong nakuha nito ay tila mga karayom na tumusok sa puso ni Silvan. Sir, base sa mga paunang record, pagkatapos niyang mawala sa Maynila, nanirahan si Hiraya sa isang maliit na probinsya sa Bicol. Mahirap ang naging buhay niya, sir. Nag-iisang itinaguyod ang mga bata. At may isa pa po, nag-atubili si Renato. Sabihin mo, utos ni Silvan. Ang tatay niya po, si Mang Berto, namatay po siya halos kasabay ng pagkawala ni Hiraya. Atake sa puso. Sanhi daw po ng matinding stress matapos malugi ang kanilang maliit na negosyo. Nabitawan ni Silvan ang telepono. Namatay ang tatay ni Hiraya, ang mabait na matandang itinuring na rin niyang ama. At hindi man lang niya alam. Ngayon, mas naiintindihan na niya ang lalim ng galit sa mga mata ni Hiraya. Hindi lang ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa lahat ng nawala dito. Kinabukasan, hindi na siya nakatiis. Nagtungo siya sa eskwelahan, kung saan niya na lamang nag-aaral ang mga bata. Mula sa loob ng kanyang kotse sa kabilang kalsada, pinanood niya sila. Nakita niya si Luan na seryosong nagbabasa ng libro, si Amihan na masayang nakikipaghabulan, at si Tala na tahimik na nagdodrawing sa isang tabi. Ang puso niya ay pinipiga sa pananabik at sakit. Gusto niya silang lapitan, yakapin, ngunit alam niyang wala pa siyang karapatan. Nang akma na siyang lalabas ng kotse para subukan ang kanyang kapalaran, isang guro ang lumapit sa guard at may itinuro ang kotse niya. Umiling ang guard at may sinabi sa guro. Malinaw ang mensahe, hindi siya pwedeng lumapit. Nagawa na ni Hiraya ang kanyang hakbang. Nagtayo na ito ng pader sa pagitan nila. Bumalik siya sa loob ng kotse. Talunan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak mula sa malayo, ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting nilalamon ng desperasyon. Paano niya aayusin ang isang bagay na 5 taon na niyang sinira? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Malamig, formal, malayong malayo sa Hiraya na minahal niya. Silvan de la Vega? Hira. Huwag mo akong tawaging Hira. Putol nito sa kanya. Tumawag ako para humiling ng isang formal na pagpupulong kasama ang mga abogado natin para pag-usapan ang tungkol sa kustodya ng mga bata. Ang conference room ng law firm ay malamig at walang anumang palamuti, isang perpektong lugar para sa isang pag-uusap na walang puso. Nakaupo si Hiraya sa isang dulo ng mahabang mesa, katabi ang kanyang abogado. Sa kabilang dulo, naroon si Silvan, ang mukha ay seryoso at puno ng mga emosyong pilit niyang itinatago. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang ilang metro ng kahoy. Ito ay 5 taon ng sakit, luha, at mga kasinungalingan. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya si Silvan ng malapitan mula noong gabi ng kasal. Sa ilalim ng malupit na ilaw ng opisina, nakita niya ang mga pagbabago dito. May mga guhit na nampagod sa gilid ng kanyang mga mata. Isang bigat na wala roon dati. Ngunit ang paraan ng pagtitig nito sa kanya ay pareho pa rin. Isang titig na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Itinuon ni Hiraya ang kanyang tingin sa mga dokumentong nasa harapan niya. Hindi siya maaaring magpatalo sa mga alaalang iyon. Gaya ng nakasaad sa proposal, nagsimula ang abogado ni Hiraya. Handa si Miss Montes na tanggapin ang buong suportang pinansyal para sa mga bata. Edukasyon, kalusugan, lahat. Bilang kapalit, si Miss Montes ang magkakaroon ng sole custody. Hindi katanggap-tanggap. Agad na sagot ng abogado ni Silvan. Ngunit si Silvan mismo ang nagsalita. Ang boses ay direkta at walang paligoy. Hindi ko tinatanggihan ang responsibilidad ko sa kanila, sabi ni Silvan, nakatingin ng diretso kay Hiraya. Pero hindi ako magiging isang pangalan lang sa checkbook. Gusto kong maging ama nila, isang tunay na ama.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Isang tunay na ama? Saan ka naroon 5 taon na ang nakalipas, Sylvan? Noong mag-isa akong nagpapalit ng lampin sa gabi. Noong sabay-sabay silang nagkakasakit at hindi ko alam kung sino ang uunahin kong alagaan. Saan ka naroon? Hindi ko alam. Hira, maniwala ka. Hindi ko alam. Tumaas ang boses ni Sylvan, puno ng pagsusumamo. Kung alam ko lang, kung may sinabi ka lang. Para saan pa? Ganti ni Hiraya. Ang kalmadong panlabas ay nagsisimula ng magkalamat. Para saan pa ako magsasalita? Naniwala ka sa kanila. Naniwala ka sa isang pirasong papel, sa ilang litrato, kaysa sa akin. Mas pinili mong paniwalaan ang mga kasinungalingan nila kaysa sa pagmamahal na sinabi mong nararamdaman mo para sa akin. Tumayo si Sullivan. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Dahil winasak mo ako, akala ko iniwan mo ako, akala ko sumama ka sa iba. At naniwala ka agad? Sigaw ni Hiraya, hindi na napigilan ang sarili. Ang sakit na matagal na niyang kinimkim ay sumabog. Hindi mo man lang ako hinanap, hindi mo man lang sinubukang alamin ang totoo. Iyon ba ang klase ng pag-ibig na ipinangako mo sa akin sa ilalim ng puno ng mangga, Sylvan? Isang pag-ibig na sumusuko agad sa unang pagsubok. Natahimik si Sylvan, tinamaan siya sa mga salita ni Hiraya. Walang siyang maisagot dahil totoo ang lahat. Umupo si Hiraya, pilit na pinapakalma ang sarili. Huli na ang lahat para sa mga paliwanag. Sabi niya, ang boses ay pagod na. Namatay si Itay na ang akala ay isa akong kahihiyan. Hinarap ko ang lahat ng mag-isa, kaya huwag mo akong sisihin kung ngayon ayoko nang bigyan ka ng pagkakataong saktan kami ulit. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay nagdulot ng bagong sakit sa mukha ni Sylvan. Ang tatay mo. Hira, patawad, hindi ko alam. Bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Pumasok si Amara Imperial. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Diretso itong lumapit sa kanilang mesa. Nandito ka lang pala. Sabi nito, nakaturo kay Hiraya. Isang mang-aagaw at isang gold digger. Sinira mo ang kasal ko at ngayon sinusubukan mong kunin ang pera ni Sylvan sa pamamagitan ng mga batang iyan na hindi naman natin sigurado kung kanya talaga. Hindi gumalaw si Hiraya sa kanyang upuan. Sa halip na sumigaw pabalik, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Tinitigan niya si Amara na para bang isa itong nakakaawang insekto. Amara, umalis ka dito. Mariing utos ni Sylvan, ngunit hindi nagpapigil si Amara. Lumapit pa ito kay Hiraya. Ano? Wala kang masabi? Dahil totoo, hindi ba? Bumalik ka lang dahil naubos na ang pera mo. Dahan-dahang tumayo si Hiraya. Tumingin muna siya kay Sylvan, pagkatapos ay kay Amara. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas mapanganib. Awa. Tapos ka na, mahinahon niyang tanong. Isang nakakainsultong nangiti ang lumitaw sa kanyang labi. Alam mo, Amara, nakakaawa ka. Habang abala ka sa paghahabol sa isang lalaking hindi ka naman mahal. Abala ako sa pagpapalago ng aking imperyo. Anong imperyo? Ang maliit mong tindahan ng alahas? Pang-uuyam ni Amara. Maliit? Tumawa si Hiraya. Siguro dapat mong tanungin ang iyong ina. Baka sakaling nabanggit na niya sa iyo ang tungkol sa Imperial Mining Subsidiary, iyong kumpanyang matagal nang nalulugi. May natanggap kasi akong balita kaninang umaga lang. Humarap siya sa bintana, tinitingnan ang mga gusali sa laba bago muling nagsalita. Ang Estrella Jewels ay opisyal nang binili ang controlling stake ng kumpanyang iyon. Ibig sabihin, lumingon siya at ngumiti ng matamis kay Amara. Simula bukas, ako na ang bagong amo ninyo.
Ang mukha ni Amara ay biglang namutla, napalitan ng pagkabigla at hindi paniniwala. Maging si Sylvan ay natigilan. Ito ang unang patikim ng kanyang ganti. Isang galaw na hindi nila inaasahan, isang sampal na hindi gumagamit ng kamay, kundi ng kapangyarihan. Nasa loob ng kanyang opisina si Sylvan, ngunit hindi ang mga numero sa stock market ang tinitingnan niya. Sa malaking screen sa kanyang harapan, nakatutok siya sa isang business news channel. At naroon si Hiraya. Nakaupo sa isang panel interview, suot ang isang matapang na pulang bestida, kalmado at matalas siyang sumasagot sa mga tanong ng reporter. Pinag-uusapan nila ang biglaang pagbili ng Estrella Jewels sa Imperial Mining Subsidiary. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Para siyang isang reyna na kinukuha lang ang nararapat sa kanya. She's brilliant. Bulong ni Sylvan sa sarili. Isang halo ng paghanga at takot ang gumuhit sa kanyang puso. Ang babaeng minahal niya dahil sa kanyang simpleng kabutihan ay isa na ngayong bihasang mandirigma sa mundo ng korporasyon. At ang digmaang ito ay laban sa pamilyang muntik na niyang pakasalan. Para sa kanya, para sa mga anak nila. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. "Sir, si Miss Amara Imperial po, nasa linya." Bumuntong hininga si Sylvan. "Sabihin mong nasa meeting ako." "Sinabi ko na po, sir, pero nagpupumilit po siya." Walang nagawa si Sylvan kundi sagutin ito. "Amara." "Sylvan, thank God." Ang boses ni Amara sa kabilang linya ay puno ng gulat at pag-aalala. "Nakita mo na ba ang balita? That woman, she's trying to destroy us. Kailangan mong gumawa ng paraan. Mommy is furious. Kailangan nating mag-usap." "Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Amara." Malamig na sagot ni Sylvan. "This is between her and your family. Huwag mo akong idamay." "Anong hindi idadamay? Dahil sa'yo kaya nangyayari ito. Kung hindi mo kinansela ang kasal." "Kinansela ko ang kasal dahil nagsinungaling kayo sa akin." Putol ni Sylvan. Ang pasensya niya ay nauubos na. "You lied to me for 5 years. Kaya kung may dapat kang sisihin, sisihin ninyo ang mga sarili ninyo." Ibinaba niya ang tawag, hindi na hinintay ang sagot ni Amara. Sumandal siya sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Nasa gitna siya ng isang digmaan na hindi niya kayang kontrolin. Ang tanging gusto niya lang ay ang makalapit sa kanyang mga anak, ngunit bawat legal na hakbang na sinusubukan ng kanyang abogado ay hinaharang ng kampo ni Hiraya. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang mapanganib na ideya, ngunit sa puntong ito, wala na siyang pakialam. Kung hindi niya sila makikita sa legal na paraan, gagawa siya ng paraan. Hapon na nang marating ni Sylvan ang isang pampublikong parke malapit sa eskwelahan ng mga bata. Ito ang lugar kung saan madalas silang dalhin ng kanilang yaya tuwing uwian. Ayon sa impormasyong nakuha niya, nakasuot siya ng simpleng polo shirt at baseball cap, nagtatago sa likod ng isang malaking puno. Pakiramdam niya ay isa siyang espiya sa sarili niyang buhay. Hindi nagtagal, natanaw na niya sila. Si Luan, seryosong nagbabasa. Si Amihan, masayang naglalaro sa swing. At si Tala, nakaupo sa isang bench, abala sa pagguhit sa kanyang maliit na notepad. Ang puso ni Sylvan ay kumabog ng napakabilis. Humugot siya ng lakas ng loob at dahan-dahang lumapit. May daladalang bola ng soccer. Huminto siya ilang metro mula sa kanila. Si Amihan ang unang nakapansin sa kanya. Nagtago ito sa likod ng yaya nila. Ngunit si Luan ay matapang siyang tiningnan. "Hello," mahinang sabi ni Sylvan. Inaalis ang kanyang cap. "Anong ginagawa ninyo dito?" Seryosong tanong ni Luan. Ang boses ay parang sa isang matandang nagbabantay. "Gusto ko lang makita kayo," aminado ni Sylvan. "Gusto niyo bang maglaro?" Itinaas niya ang bola. Umiling si Luan. "Sabi ni Mami, wag daw kaming makikipag-usap sa mga estranghero."
Ang salitang estranghero ay parang sampal kay Sylvan. Ngumiti siya ng malungkot. Hindi naman ako estranghero, Luan. Ako ang... Hindi niya masabi. Pero si Amihan, sa likod ng takot, ay may kislap ng pag-usisa sa mga mata. Dahan-dahan itong lumapit. Kayo po ba talaga ang papa namin? Tumango si Sylvan. Ang lalamunan niya ay tila may bumara. Sinipa niya ang bola ng marahan papunta kay Luan. Subukan lang natin, isang sipa lang. Nag-alinlangan si Luan ngunit ang pagiging bata nito ay nanaig. Sinipa niya pabalik ang bola. At nagsimula sila. Isang clumsy at katawa-tawang laro ng soccer sa pagitan ng isang bilyonaryong hindi marunong maging ama at ng isang batang pilit na nagiging matanda para sa kanyang edad. Hindi nagtagal, sumali na rin si Amihan. Ang tawa nito ay musika sa pandinig ni Sylvan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit mula sa bench, hindi gumagalaw si Tala. Nakatingin lang ito sa kanila, hawak ng mahigpit ang kanyang lapis. Ang mga mata niyang katulad ng kay Hiraya, ay puno ng pagtataka. Ngunit mayroon ding bakas ng sama ng loob na hindi dapat makita sa isang bata. Tila ba dinadala niya ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Nang matapos ang laro, pauwi na sila. Naglakas loob si Sylvan na lumapit kay Tala. Ang galing mo palang mag-drawing. Hindi sumagot si Tala. Ipinakita lang nito ang kanyang iginuhit. Isang larawan ng 4 na tao. Isang nanay at 3 anak. Magkakahawak kamay. Walang ama. Bago pa man makapagsalita si Sylvan, umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Hiraya sa screen. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. Hello, Hira. Nasaan ka? Ang boses ni Hiraya ay hindi sumisigaw, ngunit ang lamig nito ay sapat na para yeluhin ang kanyang dugo. Nakita ko ang trackers sa relo ni Luan. Alam kong kasama mo sila. Sabi nito. Sinabi ko na sa'yo. Isang sandaling katahimikan ang namagitan bago niya binitiwan ang mga salitang dumurog sa kaunting pag-asang nabuo sa parke. Lumayo ka sa mga anak ko. Ang bawat salita mula sa telepono ay parang isang suntok sa sikmura ni Hiraya. Lumayo ka sa mga anak ko. Ang utos na binitiwan niya kay Sylvan ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Pagkatapos niyang masigurong tulog na ang mga anak, nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang isip ay ginugulo ng mga alaala, ng masayang tawa ni Amihan at Luan na ikinukwento ang kanilang laro sa parke. Isang parte niya ang natutuwa na nakikita ng mga anak ang kanilang ama. Ngunit ang mas malaking parte ay natatakot. Natatakot siyang muling mabuksan ng pinto sa sakit. Paano kung maniwala ulit siya? Paano kung umasa ulit siya? Para lang madurog sa pangalawang pagkakataon? Sa gitna ng kanyang paglalakbay, isang impulse ang nagtulak sa kanya. Itinabi niya ang kotse sa isang madilim na eskinita. Ilang blok mula sa mansyon ng mga Imperial. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may mangyayari. At doon, sa ilalim ng takip ng dilim, nakita niya ang kotse ni Sylvan na pumarada sa tapat ng malaking gate. Bumaba si Sylvan. Ang tindig ay matigas at puno ng determinasyon. Pumasok siya sa loob. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Hiraya. Anong ginagawa niya dito? Anong binabalak niya? Dahil sa hindi maipaliwanag na pangamba, bumaba siya ng kotse at maingat na naglakad palapit sa pader ng mansyon. May isang bahagi ng hardin doon na hindi gaanong naiilawan kung saan naroon ang malaking bintana ng sala. Mula roon, sa likod ng mga halaman, naging isa siyang anino, isang tahimik na manonood sa isang eksenang sisira sa natitirang pag-asa sa kanyang puso. Sa loob,
Naabutan niyang nagaantay si Divina Imperial. Tila isang reyna sa kanyang trono, kalmado at handa. Sylvan, buti naman at napag-isip-isip mo. Bungad nito. Hindi ako naparito para makipag-ayos, Divina. Mariing sabi ni Sylvan. Naparito ako para sa katotohanan. 5 taon na ang nakalipas. Gusto kong malaman ang lahat, bawat detalye. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Divina. Isang perpektong pag-arte. Tumayo ito at lumapit sa isang aparador. May kinuha mula sa isang nakatagong kahon. Matagal kong itinago ito, anak. Sabi ni Divina. Ang boses ay puno ng kunwaring awa. Ayoko sanang ipakita sa'yo dahil alam kong masasaktan ka lang ulit. Pero siguro, ito na ang tamang panahon para malaman mo kung gaano kanya niloko. Inilapag ni Divina sa mesa ang isang lumang sobre. Mula sa kinatatayuan ni Hiraya, kitang-kita niya ang pamilyar na papel at ang sulat kamay na alam niyang hindi sa kanya. Sa tabi nito, inilatag ni Divina ang ilang mga litrato. Isang liham, malumanay na paliwanag ni Divina. Iniwan niya para sa'yo at ang mga litratong yan, kuha yan ilang linggo bago siya mawala. Ang lalaking kasama niya, siya ang dahilan kung bakit kanya iniwan. Napako ang tingin ni Hiraya sa mga larawan. Oo, siya nga ang nasa larawan, ngunit ang lalaking nakaakbay sa kanya ay hindi niya kilala. Ang mga ngiti sa kanyang mukha ay pilit. Ang mga anggulo ay kakaiba. Halatang-halata na ito ay gawa-gawa lamang. Isang napakagaling na pag-edit. Ngunit si Sylvan, na nandoon mismo sa harap ng mga ebidensya, ay hindi yon nakikita. Kinuha niya ang sulat, binuksan, nagsimula siyang magbasa. Mula sa malayo, pinanood ni Hiraya ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ang pagkunot ng kanyang noo, ang pag-igting ng kanyang panga, ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga mata. Hindi. Bulong ni Sylvan, ngunit ang boses niya ay mahina. Halos walang laman. Isinaliksik namin ang lalaki. Patuloy ni Divina sa kanyang malumanay at mapanlinlang na tono. Mayaman, mula sa Europa. Iyon pala ang pangarap niya, Sylvan. Isang buhay na hindi mo maibibigay. Huwag mong ituloy. Putol ni Sylvan. Ang boses ay garalgal. Itiniklop niya ang sulat, ngunit hindi niya ito binitiwan. Nakatitig lang siya rito, na para bang iyon ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Sa labas, sa likod ng mga halaman, tumulo ang mga luhang pilit na pinipigilan ni Hiraya. Hindi ang mga pekeng ebidensya ang sumasakit sa kanya, kundi ang katahimikan ni Sylvan, ang kawalan ng pagtutol, ang paraan ng pagtingin niya sa sulat na yon, na para bang sa isang iglap, lahat ng duda niya ay nagkaroon ng kasagutan. Labanan mo, Sylvan, sigaw ng isip ni Hiraya. Sabihin mong kasinungalingan yan. Sabihin mong hindi ka naniniwala. Ipaglaban mo ako, kahit ngayon lang. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Sylvan. Tumalikod lang siya mula kay Divina. Ang mga balikat ay tila bumagsak sa bigat ng kanyang nakita. Naglakad siya palayo sa mesa, patungo sa bintana. Ang mismong bintanang pinagtataguan ni Hiraya. Sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata sa salamin. Nakita ni Sylvan ang anino sa dilim at nakita ni Hiraya ang pagkatalo sa kanyang mga mata. Ang sandaling iyon ay parang isang kawalang hanggan, isang saglit kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagsalpukan sa isang napakasakit na paraan. Si Sylvan ay mabilis na umiwas ng tingin, tila hindi sigurado sa kanyang nakita. Nagmamadali siyang naglakad palabas ng silid, dala-dala ang laso na ipinakain sa kanya ni Divina. Hindi siya nagpaalam, hindi siya nagsalita. Isang tahimik na pagtanggap. Naiwan si Divina sa sala, isang matagumpay na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Akala niya ay nanalo na siya. Ngunit ang tunay na nasira ng gabing iyon ay si Hiraya. Nanatili siyang nakatayo sa dilim. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi.
Ang maliit na pag-asang nagsimulang tumubo sa kanyang puso nang makita niyang masaya ang mga anak niya sa parke ay bigla na lang binunot, sinunog at ginawang abo. 5 taon na ang nakalipas, naniwala si Sylvan sa kasinungalingan. At ngayong gabi, sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagkakaroon nila ng 3 anak, naniwala pa rin siya. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang kotse. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay papalayo sa anumang posibilidad ng pagpapatawad. Pumasok siya sa loob, isinandal ang ulo sa manibela, at doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, hinayaan niyang gumuho ang kanyang mundo. Nang iangat niya ang kanyang ulo, ang mga mata niya ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang bagay na mas malamig at mas matigas. Isang determinasyon na isinilang mula sa pinakamalalim na uri ng pagtataksil. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato ng kanyang yumaong ama. Sisingilin ko sila sa lahat ng utang nila, Itay. Bulong niya sa sarili, ang boses ay basag, ngunit puno ng isang bagong tuklas na tapang. Lahat-lahat. Ang digmaan ay hindi na lang tungkol sa negosyo. Ngayon, ito ay naging personal. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang walang matitira sa mga taong sumira sa kanya. Ang pekeng sulat at mga litrato ay nakalatag sa ibabaw ng mamahaling lamesang gawa sa mahogany ni Sylvan. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang insulto sa alaala ng pag-ibig na minsan niyang iningatan. Ang bawat ngiti sa litrato ay isang kasinungalingan na sumisigaw sa kakanya. Oo, nasaktan siya nang makita niya ang mga yon sa mansyon ng mga imperial. Sa isang saglit ang lumang sakit ng pagtataksil ay bumalik. Ngunit habang tumatagal, ang pagtitig niya sa mga ebidensya, isang ibang pakiramdam ang nagsimulang manaig. Pagdududa. Isang malamig at matalas na pagdududa. Ang hiraya na nagsulat ng liham na yon ay mahina, puno ng pagsisisi at humihingi ng tawad. Ngunit ang hiraya na hinarap niya sa law firm, ang hiraya na buong tapang na bumili ng isang kumpanya ng mga imperial, ay hindi mahina. Siya ay isang bagyo. Ang dalawang bersyon ay hindi magkatugma. At ang anino sa bintana kagabi, alam niyang hindi iyon imahinasyon lang. Alam niyang nandoon si Hiraya. Bakit? Anong narinig niya? Anong nakita niya? Hindi na siya maaaring magkamali ulit. Hindi sa pagkakataong ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero na para lamang sa mga pinakasensitibong sitwasyon. Marco, sabi niya nang may sumagot. Kailangan ko ng tulong mo. Walang dapat makaalam nito. Kahit si Renato. Ang tagpuan nila ay isang hindi kilalang coffee shop sa isang sulok ng Makati, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga elitista. Si Marco, isang dating sundalo na ngayon ay isa ng private investigator, ay tahimik na pinag-aralan ang mga litrato at ang liham na inilatag ni Sylvan. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Sylvan. Kung totoo ba ang sulat na ito, kung sino ang kumuha ng mga litratong ito, kung sino ang lalaking kasama niya. Lahat. Masusunod, sir, sagot ni Marco. Maingat na inilagay ang mga ebidensya sa isang brown envelope. Bigyan niyo ako ng 48 oras. Habang naghihintay si Sylvan, ang mundo sa labas ay hindi humihinto. At si Hiraya Montes ay gumagawa ng sarili niyang mga galaw. Nang gabing iyon, habang nanonood ng balita si Sylvan, biglang lumitaw sa screen ang mukha ni Hiraya. Isa siyang panauhin sa isang sikat na business talk show. Miss Tala, tanong ng host, marami ang nagulat sa biglaan ninyong pag-takeover sa Imperial Mining. Ano po ang masasabi ninyo sa mga alegasyon na ito ay isang hostile takeover? Ngumiti si Hiraya, isang nangiting kasing kintab ng mga diamanteng binebenta niya.
Hindi ko ito tatawaging hostile. Siguro masakmang sabihing isa itong necessary intervention. Naniniwala ako sa malinis na pagnenegosyo, sa transparency, at sa Estrella Jewels, sinisiguro namin na ang aming mga partner ay sumusunod sa pinakamataas na pamantayan ng etika. May mga lumang kumpanya kasi na minsan ay nakakalimot na sa mga simpleng panuntunang iyon. Hindi niya binanggit ang pangalan ng mga imperial, ngunit ang mensahe ay malinaw. Isang babala, isang patama na narinig ng buong mundo ng korporasyon. At kinabukasan, sumabog ang isang maliit na iskandalo, isang ulat tungkol sa di umano'y paglabag sa environmental laws ng imperial mining na matagal nang itinatago. Ang stock market value ng mga imperial ay agad na bumagsak. Sa gitna ng kaguluhang ito, sinubukan ni Amara na tawagan si Sylvan. Umiiyak at nagmamakaawa. "Sylvan, please, tulungan mo kami. She's destroying my family." Iyan ang resulta ng mga aksyon ninyo, Amara. Hindi ko problema yan. Walang emosyong sagot ni Sylvan bago ibaba ang tawag. Ang puso niya ay sarado na sa mga pakiusap nito. Ang tanging mahalaga na lang sa kanya ay ang katotohanang hinahanap niya. Sa wakas, pagkatapos ng 2 araw na tila isang dekada, tumawag si Marco. "Sir, may resulta na ako." Mabilis na nagkita sila sa parehong lugar. Inilatag ni Marco ang mga bagong litrato sa mesa. Ang sulat, sir. Forgery. Isang napakagaling na forgery. Pero may mga inconsistencies sa pressure ng pagsulat. Hindi siya ang nagsulat. Humigpit ang hawak ni Sylvan sa tasa ng kape. Tama ang hinala niya. At ang mga litrato. Patuloy ni Marco, itinuturo ang mga close-up shots. May mga marka ng digital manipulation. Tingnan niyo po ang ilaw sa balikat ni Miss Montes kumpara sa ilaw sa mukha ng lalaki. Hindi magkatugma. Ang mga anino. Mali ang direksyon. May mga pixelation din sa gilid ng buhok niya. Idinikit lang siya sa eksenang yon. Isang malaking bigat ang tila nabunot sa dibdib ni Sylvan, ngunit napalitan ito ng isang nag-aalab na galit. Niloko siya. Niloko siya ng harapan. "Nahanap mo ba kung sino ang lalaki?" tanong ni Sylvan. Ang boses ay mababa at mapanganib. "Opo, sir. At dito po nagiging mas komplikado ang lahat." Tumingin si Marco nang diretso sa kanyang mga mata. Medyo mahirap siyang hanapin dahil matagal nang hindi aktibo sa social circles. Pero nakumpirma ko ang pagkakakilanlan niya. Sino siya? Ang pangalan niya po ay Leo Imperial. Natigilan si Sylvan. Imperial? Kaano-ano niya si Amara? Pinsan po niya, sir. Panganay na anak ng kapatid ng tatay ni Amara. Kilala po sa mga kasino at may malaking utang sa sugal. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa isip ni Sylvan. Isang pinsan, isang taong may motibong kailangan ng pera, isang taong maaaring utusan ni Divina para gawin ang kanyang maruming trabaho. Ang buong panloloko ay hindi lang basta isang kasinungalingan. Isa itong sabuatan, isang operasyong binuo mula sa loob mismo ng pamilyang pinagkatiwalaan niya. At si Hiraya? Nasaksihan niya ang lahat ng yon sa bintana. Akala niya, naniwala ulit si Sylvan. Napapikit si Sylvan ng mariin. Ang galit niya ay hindi lang para sa mga imperial, kundi para sa sarili niya. Dahil sa kanyang katahimikan, sa kanyang pag-aalinlangan, muli niyang nasaktan ang babaeng dapat sanay kanyang pinoprotektahan. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Matamis sa simula, ngunit nag-iiwan ng pait sa huli. Habang pinapanood ni Hiraya ang pagbagsak ng stocks ng Imperial Corp, sa mga sumunod na araw, walang selebrasyon sa kanyang puso. Tanging isang malamig na pakiramdam ng katarungan. Bawat porsyentong nawawala sa kanila ay isang maliit na kabayaran para sa mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, para sa mga gabing hindi niya mayakap ang kanyang ama. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban.
Ang isang ahas, kapag na-corner, ay hindi sumusuko. Ito ay nanunuklaw ng mas mabangis. At ang kamandag ni Divina Imperial ay dumating sa anyo ng mga headline. Isang umaga, nagising si Hiraya sa sunod-sunod na tawag mula sa kanyang PR team. Ang mga tabloid at online blogs ay puno ng mga kwentong nakadirekta sa kanya. Ang mga pamagat ay malisyoso at brutal. Ang maduming laro ng reyna ng mga bituin. Si Mistala, gumagamit ng blackmail para pabagsakin ang mga karibal. Ngunit ang pinakamasakit na artikulo ay ang isa na tumatarget hindi sa kanyang negosyo, kundi sa kanyang pagkatao. Isang ina na inuuna ang paghihiganti kaysa sa kapakanan ng mga anak. Is Hiraya Montes an unfit mother? Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan, mga di umano'y testimonya mula sa mga dating kasamahan na nagsasabing pabaya siyang ina, na ginagamit lang niya ang mga bata para sa pera. Bawat salita ay isang punyal. Ang kanyang mga anak. Ang tanging bagay na sagrado sa kanya, ngayon ay ginagamit na sandata laban sa kanya. Ang epekto ay mabilis at malupit. Ang ilang mga investor ay nagsimulang mag-atubili. Ang kanyang abogado ay tumawag, nag-aalala na maaaring gamitin ito ng kampo ni Sylvan sa kanilang custody case. Biglang naramdaman ni Hiraya na ang mga pader na maingat niyang itinayo ay unti-unting gumuho. Nilalabanan niya ang isang halimaw na handang sunugin ang lahat, kahit ang mga inosenteng bata. Nang gabing iyon, habang malakas ang buhos ng ulan sa labas, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak na natutulog. Dito, sa katahimikan ng kanilang silid, siya ay hindi si Miss Tala. Siya lang si Mommy, isang ina na natatakot para sa kanyang mga supling. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Nagtaka siya. Wala siyang inaasahang bisita. Nang silipin niya ang intercom, ang puso niya ay halos tumigil sa pagtibok. Si Sylvan, nakatayo sa gitna ng ulan, basang-basa, ang mukha ay hindi maipinta. Binuksan niya ang pinto. Sapat lang para magkaroon sila ng puwang para mag-usap. Hindi niya ito pinapasok. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. Hira, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Sylvan, ang boses ay nagmamadali. Nakita ko ang mga balita. Kailangan mong itigil ito. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Hiraya na parang isang malakas na sampal. Itigil ito. Para bang siya ang may kasalanan. Para bang siya ang nagsimula ng maruming larong ito. Ang alaala ng gabi sa mansyon ng mga Imperial, kung saan naniwala si Sylvan sa peking sulat, ay bumalik ng buong lakas. Itigil ang alin, Sylvan? Malamig niyang tanong. Ang pagprotekta sa sarili ko? Ang paglaban sa mga taong halos sumira sa buhay ko? Hindi iyan ang ibig kong sabihin, giit ni Sylvan. Halatang nahihirapan hanapin ang tamang mga salita. Mapanganib si Divina. Tingnan mo ang ginawa niya. Dinadamay na niya ang mga bata. At sino sa tingin mo ang mas nakakaalam niyan? Ako! Sumigaw si Hiraya. Ang sakit at galit ay nagsanib. Nasaan ka noong sinisira nila ang pangalan ng tatay ko? Nasaan ka noong kailangan ko ng kakampi? At ngayon, darating ka dito para sabihin sa akin na tumigil ako? Dahil ano? Dahil naniniwala ka sa mga basurang isinulat nila tungkol sa akin? Hindi. Hindi ako naniniwala sa kanila. Talaga? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Katulad ng hindi mo paniniwala noon. Nakita kita, Sylvan. Nakita kita sa mansyon nila. Nakita ko kung paano mo tinitigan ang mga peking ebidensya nila na para bang iyon ang sagot sa lahat ng tanong mo. At ngayon, sasabihin mong hindi ka naniniwala? Natigilan si Sylvan. Ang pagkumpirma na nakita siya ni Hiraya ng gabing iyon ay nagpabigat, lalo sa sitwasyon. Hira, pakinggan mo ako. Pagsusumamo niya.
Gawin mo ito para sa mga bata. Hindi ito nakakatulong sa kanila. Iyon na ang huling salitang kailangan niyang marinig. Para sa mga bata. Ang mismong paratang na ginagamit ng media laban sa kanya, ngayon ay lumalabas na rin sa bibig ni Sylvan. Sa isip ni Hiraya, iisa lang ang ibig sabihin nito. Kino-question din nito ang kanyang pagiging ina. Dahan-dahan siyang umiling. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi dahil sa lungkot, dahil sa galit, dahil sa pagkabigo. Tapos na tayo, Sylvan. Hinawakan niya ang pinto. Umalis ka na. Kung naniwala ka noon at naniniwala ka pa rin ngayon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Isinara niya ang pinto ng buong lakas. Ang tunog ng pagsara nito ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, isang pinal na hatol sa kanilang naudlot na kwento. Sumandal siya sa likod ng pinto, ang mga binti ay nangihina. Sa labas, nanatiling nakatayo si Sylvan sa gitna ng bumubuhos na ulan, talunan at walang magawa. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang paalala ng kanyang mga pagkakamali. Sa loob, si Hiraya ay tumakbo pabalik sa silid ng kanyang mga anak. Niyakap ang mga ito na para bang iyon na lang ang natitirang tama sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, sa magkabilang panig ng isang saradong pinto, pareho silang talo. Ang lahat ng pag-asa ay tila naubos na. Ang tunog ng ulan sa bintana ng opisina ni Sylvan ay tila isang walang katapusang paalala ng kanyang kabiguan kagabi. Ang pagsara ng pinto ni Hiraya sa kanyang muka ay mas masakit pa sa anumang sampal. Nakaupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang laptop kung saan nakabukas ang mga pekeng litrato at ang transcript ng pekeng sulat. Alam na niya ang katotohanan, ngunit wala itong silbi. Para kay Hiraya, siya pa rin ang lalaking naniwala sa kasinungalingan. Paano niya lalabanan ang isang multo? Paano niya buburahin ang sakit na naidulot ng kanyang katahimikan? Sa puntong ito, hindi na sapat ang katotohanan. Kailangan niya ng isang himala. At ang himala ay dumating sa anyo ng isang tawag mula kay Marco, ang kanyang imbestigador. "Sir," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay may halong pagmamadali. May kumagat sa pain. Biglang naging alerto si Sylvan. Anong ibig mong sabihin? Ang taong hinahanap natin, si Leo Imperial. Siya na mismo ang lumapit. Desperado na siya, sir. Kailangan daw niya ng pera at proteksyon. Handa siyang ibenta ang lahat ng nalalaman niya. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Sylvan, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Saan at kailan? Ang tagpuan ay isang abandonadong bodega sa Pantalan, isang lugar na perpekto para sa mga lihim na transaksyon. Si Marco ang humarap kay Leo, habang si Sylvan ay nasa loob ng isang van sa di kalayuan, nakikinig sa bawat salita sa pamamagitan ng isang hidden microphone. Ang boses ni Leo Imperial ay nanginginig sa takot at galit. Si Tita Divina, isa siyang demonyo. Ginamit niya ang ako at ngayong ako na ang nangangailangan, tinakwil niya ako na parang basura. Si Amara naman, bulag-bulagan pa rin sa lalaking iyon. Diretsuhin mo na, sabi ni Marco. Ang sulat at mga litrato. Peke ang lahat ng yon, mabilis na sagot ni Leo. Ako ang kumuha ng litrato ni Hiraya sa isang company event noon. Si Tita Divina ang nag-utos na i-photoshop iyon kasama ko. Ang sulat, ako rin ang pinilit niyang isulat, ginagaya ang sulat kamay ni Hiraya. May recording ako ng pag-uusap namin. Patunay na inutusan niya ako. Sa loob ng van, napakuyom si Sylvan ng kanyang kamao. Ngunit hindi pa tapos si Leo, may mas malaki pa siyang ibubunyag. Pero hindi lang yan. Humihingal na, sabi ni Leo. May mas malala pa siyang ginawa. Ang tatay ni Hiraya, si Mang Berto.
Biglang tumahip ng malakas ang dibdib ni Silvan. Kalaban sa negosyo ng mga De La Vega ang maliit na construction firm ni Mang Berto noon. Pero hindi banta, kwento ni Leo. Pero para kay Tita Divina, lahat ay banta. Nalaman niyang may deal si Mang Berto sa isang malaking investor. Sinadya niyang magpakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa kumpanya ni Mang Berto. Mga pekeng dokumento tungkol sa mga utang, mga pekeng testimonya tungkol sa mababang kalidad ng trabaho. Nawala ang investor at sunod-sunod na bumagsak ang lahat para kay Mang Berto. Itinago ko ang kopya ng mga email na ginamit niya. Patunay na sinadya niyang wasakin ang taong iyon. Sa sandaling iyon, ang galit ni Silvan ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot. Isang nagyayelong galit. Ang lahat ng nangyari, ang paghihiwalay nila ni Hiraya, ang 5 taon ng pagdurusa, ang pagkamatay ng isang inosenteng tao, ay hindi aksidente. Ito ay isang plano. Isang masama at kalkuladong plano na isinagawa ng babaeng muntik nang maging biyenan niya. Pagkatapos ng transaksyon, bumalik si Marco sa van, dala ang isang briefcase. Sa loob nito ay ang lahat ng kailangan ni Silvan. Isang USB na naglalaman ng audio recording ng pag-uusap ni Leo at Divina. Ang mga orihinal at hindi pa na-edit na mga litrato at ang mga kopya ng email na magpapatunay sa sabwatan laban sa ama ni Hiraya. Hindi nagsalita si Silvan, tahimik niyang pinagmasdan ang mga ebidensya sa kanyang harapan. Ang bawat piraso ay isang pako sa kabaong ng pamilya Imperial. Ang sakit, ang pagsisisi, ang pag-ibig para kay Hiraya. Lahat ay nagsanib at naging isang solong, matalas na layunin, katarungan. Ang Silvan na pumasok sa van na yon ay isang taong desperado. Ang Silvan na lalabas dito ngayon ay isang hukom na handa nang magbigay ng kanyang hatol. Tumingin siya kay Marco. Salamat. Siguraduhin mong makakaalis ng bansa si Leo ng ligtas. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado, si Renato. Ang boses niya ay kalmado, ngunit sa likod ng katahimikang yon ay isang paparating na unos. Renato, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting sa De La Vega Corp bukas ng umaga. Sino-sino po ang ipapatawag, sir? Tumingin si Silvan sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na tila mga bituing handa ng bumagsak. Isama mo ang buong pamilya Imperial, oras na para magbayad sila. Ang boardroom ng De La Vega Corporation ay malamig at tahimik. Ang mahabang mesa na gawa sa dark mahogany ay sumasalamin sa mga ilaw sa itaas, tila isang madilim na lawa na nag-aantay sa isang bagyo. Isa-isang pumasok ang mga miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka sa biglaang pagpupulong. Ang huling dumating ay ang pamilya Imperial. Si Divina ay pumasok na may taas noo. Ang kanyang postura ay puno ng awtoridad na sanay na niyang taglayin. Sa tabi niya, si Amara ay naglalakad na may halong kaba at pag-asa. Marahil ay iniisip na ang pulong na ito ay isang paraan para ayusin ni Silvan ang gusot. Umupo sila sa kabilang dulo ng mesa, diretsong kaharap ng bakanting upuan sa pinakadulo, ang upuan ng CEO. Nang pumasok si Silvan, ang lahat ay natahimik. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Ang Silvan na kaharap nila ngayon ay hindi ang lalaking naguguluhan o nasasaktan. Ang mga mata niya ay matalas at malamig na parang yelo. Umupo siya sa kanyang upuan nang walang sinasabi at ang katahimikan sa loob ng silid ay halos masakit sa pandinig. Salamat sa pagdalo ninyong lahat. Nagsimula si Silvan, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ipinatawag ko ang pulong na ito, hindi para pag-usapan ang quarterly earnings o ang bagong business venture.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Divina. Naparito tayo para pag-usapan ang tungkol sa etika, sa integridad at sa mga krimen na nagtatago sa likod ng pangalan ng ating kumpanya. Nagulat si Divina, ngunit mabilis itong nakabawi. Sylvan, kung ito ay tungkol sa maliit na issue sa Estrella Jewels, hindi ito maliit na issue, putol ni Sylvan. At hindi ito tungkol sa Estrella Jewels. Ito ay tungkol sa inyo. Sa isang senyas niya, ang malaking screen sa likod niya ay biglang umilaw. Ang unang lumabas ay ang pekeng litrato ni Hiraya, kasama si Leo Imperial. Si Amara ay napasinghap. Ano ito? Tanong ni Divina. Nagkukunwaring nagugulat. Isang paninira. Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa. Pagsang-ayon ni Sylvan. Isang napakagaling na gawa. Pero tulad ng lahat ng kasinungalingan, mayroon itong mga butas. Sunod na lumabas sa screen ay ang side-by-side comparison, ang pekeng litrato at ang orihinal na kuhang ibinigay ni Leo. Malinaw na malinaw ang pagkakaiba. Ang pandaraya. Isang kasinungalingan. Sigaw ni Amara. Maaring ikaw ang gumawa niyan para sirain kami. Hindi siya pinansin ni Sylvan. At mayroon pa. Ang sumunod na pinatugtog niya ay isang audio recording. Ang boses ni Leo, nanginginig. At ang boses ni Divina, malinaw at malupit. Nag-uutos kung paano gagawin ang panloloko. Sa sandaling iyon, ang kulay sa mukha ni Divina ay biglang nawala. Napahawak siya nang mahigpit sa braso ng kanyang upuan. Ang lahat ng miyembro ng board ay napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Sylvan. Ang boses ay lalong lumamig. Ang huling ipinakita niya ay ang mga kopya ng email. Ang mga email na naglalaman ng plano ni Divina para sirain ang kumpanya ni Mang Berto, ang ama ni Hiraya. Ang bawat salita, bawat dokumento ay isang patunay ng isang krimen na mas malaki pa sa paninira ng isang relasyon. Ito ay paninira ng isang buhay. Halimaw ka! Bulong ng isa sa mga board member, nakatingin kay Divina. Hindi totoo yan! Lahat yan ay peke! Desperadong sigaw ni Divina, tumatayo. Gawa-gawa lang yan ng pinsan kong walang utang na loob. Nang biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Isang babaeng nakatayo roon, ang kanyang presensya ay nagpatigil sa lahat. Si Hiraya Montes, ipinatawag siya ng abogado ni Sylvan. 10 minuto lang ang nakalipas, sinabing kailangan niyang marinig ito. Ang nakita niya ay isang eksena ng pagbagsak. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Divina, ang pagtangis ni Amara. At nakita niya si Sylvan, nakatayo na, parang isang tagapaghatol. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng kaguluhan. Sa mga mata ni Sylvan, nakita niya ang sakit at pagsisisi, ngunit meron ding isang matatag na determinasyon na hindi niya pa nakikita dati. Kahit pa narito siya, sabi ni Divina, itinuturo si Hiraya. Wala kayong patunay. Sigurado ka ba? Tanong ni Sylvan. Muling bumukas ang pinto at sa pagkakataong ito, ang pumasok ay si Leo Imperial kasama ang 2 pulis. Gumuho ang mundo para kay Divina at Amara. Ang lahat ng kanilang lakas ay biglang nawala. Si Amara ay humagulgol habang si Divina ay napaupo. Talunan, ang mukha ay blangko sa pagkabigla. Divina at Amara Imperial, sabi ng isang pulis. Inaaresto namin kayo sa salang paninirang puri, pamimeke ng dokumento at corporate sabotage. Habang isinusaut sa kanila ang posas, ang tanging nagawa na lang ni Divina ay titigan si Sylvan ng may sukdulang galit. Ngunit hindi na siya pinansin ni Sylvan. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatuon kay Hiraya. Dahan-dahan, ang mga tao ay nagsilabasan. Ang mga board members, ang mga pulis, ang mga imperial, hanggang sa ang malaking silid ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito masakit.
Isa itong katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi. Naiwan silang dalawa. Si Sylvan sa isang dulo ng mesa, si Hiraya sa may pintuan. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga multo ng nakaraan. Dahan-dahang humakbang si Sylvan palapit sa kanya. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. Ang mga mata ay nakatuon sa sahig. Hira, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng bigat ng 5 taong pagkakasala. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ang dalawang salitang iyon ay lumutang sa hangin sa pagitan nila, puno ng bigat ng mga taon na nawala at mga luhang hindi nakita. Tinitigan ni Hiraya si Sylvan, ang lalaking minsang naging mundo niya. Ang lalaking naging dahilan ng pinakamalalim niyang sakit. At ngayon, ang lalaking nagbunyag ng katotohanang matagal na niyang inaasam. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, humakbang siya paloob ng silid at umupo sa isa sa mga upuan, tila pagod na pagod mula sa isang digmaang hindi niya pinili. Ang paghihiganti na kanyang binalak ay natapos sa isang paraang hindi niya inaasahan, hindi sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, kundi sa pamamagitan ng katotohanan mismo. Umupo ka, Sylvan, mahinahon niyang sabi. Sumunod si Sylvan, umupo sa upuang kaharap niya. May distansya pa rin sa pagitan nila, ngunit hindi na ito kasing lamig ng dati. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo ang lahat, muling sabi ni Sylvan. Ang mga mata ay nakikiusap. Alam kong walang salita ang makakapagbura sa sakit na naidulot ko. Pero gusto kong malaman mo na kung may isang bagay akong pagsisisihan habang buhay, iyon ay ang araw na nagduda ako sa'yo. Hindi umimik si Hiraya. Sa halip, nagsimula siyang magkwento. Hindi sa isang tonong nanunumbat, kundi sa isang tonong pagod na para bang nagbabahagi ng isang lumang sugat. Alam mo ba kung anong pinakamatinding takot ko noon? Tanong niya. Ang tingin ay nasa kawalan. Hindi ang mawalan ng pera. Hindi ang mawalan ng bahay. Ang pinakamatinding takot ko ay ang mag-isa. Nang gabing isinilang ko sila, patuloy niya, ang boses ay nagsimulang manginig. Mag-isa lang ako sa isang maliit na pampublikong ospital sa probinsya. Malakas ang bagyo, brown out. Ang tanging liwanag lang ay mula sa isang kandila. Hawak ko ang kamay ni Tala sa kaliwa at si Luan at Amihan sa kanan. Sila ang naging lakas ko. Napayuko si Sylvan, hindi makatingin kay Hiraya. Ang bawat salita nito ay isang hiwa sa kanyang puso. May mga gabi na sabay-sabay silang nagkakasakit. Pagpapatuloy ni Hiraya, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. 3 silang umiiyak at hindi ko alam kung sino ang uunahin kong patahanin. Sa mga gabing iyon, tinatawag kita sa isip ko. Umasa ako na kahit sa himala, maririnig mo ako at darating ka, pero walang dumating. Sa wakas, tumulo ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Sylvan. Ang imahe ni Hiraya na mag-isa na lumalaban para sa kanilang mga anak ay isang parusang habambuhay niyang dadalhin. Ikinuwento ko ang mga ito sa iyo, Sylvan, sabi ni Hiraya. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Hindi para saktan ka o para manumbat. Ikinuwento ko ito para maintindihan mo. Ang Hiraya na minahal mo ay namatay na noong gabing iyon sa ospital. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay isang ina. At bilang isang ina, ang tanging mahalaga na lang sa akin ay ang kaligtasan at kaligayahan ng mga anak ko. Sila rin ang pinakamahalaga sa akin, Hira. Halos pabulong na, sabi ni Sylvan. Kahit ngayon ko lang sila nakilala, handa akong ibigay ang lahat para sa kanila, para sa inyo. Ang pagpapatawad ay hindi madali, Sylvan. Malungkot na sabi ni Hiraya. Ang tiwala, kapag nasira, ay hindi na maibabalik ng buo. May mga lamat na mananatili habang buhay. Alam ko, sagot ni Sylvan.
At hindi ako hihingi ng isang bagay na hindi mo pa kayang ibigay. Ang tanging hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan sa mga bata na mayroon silang ama. At isang pagkakataon para patunayan sa'yo na natuto na ako sa mga pagkakamali ko. Tumayo siya at may kinuha mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit na itim na kahon. Inilapag niya ito sa mesa at binuksan. Sa loob, isang simpleng kwintas na gawa sa puting ginto. Ang pendant nito ay 3 maliliit na bituin na magkakadugtong. Ang bawat bituin ay may nakaukit na pangalan, Luan, Amihan, Tala. Ipinagawa ko ito noong araw na nalaman kong buhay ka. Paliwanag ni Sylvan, ang boses ay puno ng emosyon. Isang paalala na sa gitna ng kadiliman, may 3 bituin na muling nagbigay sa akin ng liwanag. Hindi ko ito ibinibigay bilang isang regalo para makalimutan mo ang lahat. Ibinibigay ko ito bilang isang pangako. Isang pangakong hindi ko nahahayaang mawala ulit ang mga bituin sa buhay ko. Tinitigan ni Hiraya ang kwintas, ang mga bituin, ang simbolo ng kanilang pag-ibig noon at ngayon, simbolo ng kanilang pamilya. Dahan-dahan, tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Hindi na luha ng galit o sakit, kundi luha ng isang pusong pagod na sa paglalaban. Ang paghihiganti ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang tagumpay sa negosyo ay hindi nakabuo sa kanyang wasak na puso. Siguro ang tunay na tagumpay ay nasa pagpapatawad. Tumingin siya kay Sylvan at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, isang tunay at hindi mapait na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Subukan natin, Sylvan, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng isang bagong pag-asa. Para sa mga bata, para sa atin. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin ay amoy pine trees at bagong lutong bibingka. Ang mga ilaw na kumukuti-kutitap mula sa malaking Christmas tree ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa sala. Wala na sila sa malaking mansyon ni Sylvan o sa modernong penthouse ni Hiraya. Nasa isang bago silang bahay, isang bahay na hindi gaanong kalakihan, ngunit sapat para punuin ng tawanan. Isang bahay na sila mismo ang pumili, ang kanilang tahanan. Sa sahig, seryosong-seryoso si Luan habang tinutulungan si Sylvan na buuin ang isang komplikadong laruang robot. Paminsan-minsan, magtatanong si Luan at buong pasensya namang magpapaliwanag si Sylvan. Ang dating bilyonaryong sanay lang mag-utos ay isa na ngayong ama na natututong magkabit ng maliliit na piyesa at sa bawat tamang kabit, tila may isang piraso rin sa kanyang puso na nabubuo. Sa sofa, nakakandong si Amihan kay Hiraya habang nagbabasa sila ng isang libro ng mga kwentong pambata. Ang tawa ni Amihan ay malambing at nakakahawa at sa bawat tawa niya, ang mga natitirang anino ng sakit sa puso ni Hiraya ay tila lalong naglalaho. Nakasuot sa kanyang leeg ang kwintas na may 3 bituin, isang palagiang paalala ng pangakong kanilang pinanghahawakan. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na bigla na lang bumubukas. Isa itong tulay na dahan-dahan nilang tinatawid araw-araw, magkahawak kamay. May mga araw na mahirap, may mga araw na ang mga multo ng nakaraan ay bumibisita. Ngunit sa tuwing nangyayari iyon, titingnan lang nila ang kanilang mga anak at maaalala nila kung bakit sulit ang pagtawid sa tulay na yon. Tingnan ninyo, sigaw ng isang munting boses. Lahat sila ay napalingon kay Tala. Ang dati pinakatahimik at pinakamalayo sa kanilang lahat ay nakatayo ngayon sa tabi ng Christmas tree, hawak-hawak ang isang gintong bituin. Sa kanyang mukha, wala na ang bakas ng sama ng loob na minsan niyang dinala para sa ina. Napalitan na iyon ng purong kagalakan ng isang bata. Kailangan na nating ilagay ang bituin sa tuktok, sabi niya. Nagkatinginan sina Hiraya at Sylvan, isang ngiting puno ng pagkakaintindihan
ang gumuhit sa kanilang mga labi. Lumapit si Sylvan at lumuhod sa harap ni Tala. "Gusto mo bang ikaw ang maglagay, aking munting bituin?" tanong ni Sylvan. Tumango si Tala ng buong pananabik. Maingat siyang binuhat ni Sylvan at itinaas hanggang sa maabot niya ang pinakatuktok ng puno. Sa tulong ng kanyang ama, maingat na inilagay ni Tala ang bituin. Nang ito ay umilaw, tila nagliwanag ang buong silid, ngunit hindi tumigil doon si Tala. Mula sa itaas, sa mga balikat ng kanyang ama, inilahad niya ang kanyang dalawang kamay, isa para kay Hiraya at isa para kay Luan at Amihan. "Halikayo! Group hug!" sigaw niya. Nagtawanan silang lahat. Lumapit si Hiraya kasama sina Luan at Amihan. Niyakap nilang lahat si Sylvan at Tala. Isang magulo, masaya, at perpektong yakap ng isang pamilya. Sa gitna ng kanilang tawanan, sa init ng kanilang pagmamahalan, naramdaman ni Hiraya ang isang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ito na yon. Ito ang tunay na tagumpay. Nang kumalas sila sa yakap, nanatiling nakatayo si Hiraya sa tabi ni Sylvan habang pinapanood nila ang tatlong bata na masayang naglalaro sa ilalim ng puno. "Mahal kita," bulong ni Sylvan sa kanyang tabi, hindi inaalis ang tingin sa mga bata. Lumingon si Hiraya sa kanya. Tinitigan niya ang lalaking natutong harapin ang kanyang mga pagkakamali. Ang lalaking handang magbago para sa kanila. Ang pag-ibig na nararamdaman niya ngayon ay hindi na katulad ng dati. Ito ay mas malalim, mas matatag, at mas totoo. Dahil binuo ito hindi sa kabila ng mga sugat, kundi dahil sa mga sugat na kanilang pinagaling ng magkasama. Hinawakan niya ang kamay ni Sylvan at pinisil ito ng mahigpit. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata, na kasing liwanag ng bituin sa tuktok ng kanilang puno. "Mahal din kita." Sa labas, nagsimulang umambon ng niebe, isang pambihirang pangyayari na tila isang hudyat mula sa langit. At sa loob ng kanilang tahanan, ang 5 puso ay magkakasamang nakatingin sa mga bituin sa labas ng bintana, handa nang harapin ang anumang bukas na darating, basta't sila ay magkakasama. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Sylvan at Hiraya. Isang kwentong nagpatunay na ang mga sirang pangako ay maaaring buuin, ang mga sugat ay maaaring maghilom, at ang tunay na pag-ibig, gaano man katagal maghintay, ay palaging makakahanap ng daan pauwi. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay simple lang po. Ang pagpapatawad ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Hindi ito nangangahulugan ng paglimot sa sakit, kundi pagpili sa kapayapaan at pag-asa sa kabila nito. At ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal na handang maghilom at magsimulang muli. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay napukaw namin ang inyong mga puso. Ano pong masasabi ninyo sa kwento ni na Hiraya at Sylvan? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at lagi po naming binabasa ang inyong mga suwestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.